Hello guys, what's up? This is Edsa Tech, your Tech Tips Buddy. So for today's video ay ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-secure pa yung ating Windows 11 na operating system. So simulan na po natin. Alright, welcome back po again sa ating tutorial. Meron po tayong 5 tips kung paano po natin i-secure pa yung ating operating system. So ang gamit ko ay Windows 11. So ang unang tips nito ay dapat updated yung ating Windows operating system. So kung paano po siya i-update ay napakadali lang po. Punta lang po kayo dito sa Start. Tapos Settings, type nyo lang. At saka dito kayo sa Windows Update. Pwede naman po na i-type nyo directly yung Windows Update or itong Check Updates. So click natin yan. So ayan. So resume ko lang yung update. So bakit dapat i-update? Kasi meron pong mga security patch na pinapatch ng Windows, no? Para po na maiwasan yung mga malware at saka mga worms na sisira sa inyong mga files. So kagaya nito guys, so meron po tayong update for Microsoft Defender. Ito po yung default na antivirus ni Microsoft, no? So from anti-malware platform po siya, no? So dapat updated po palagi ang inyong Windows operating system. Ang pangalawang tips ay dapat meron kang password sa iyong laptop or desktop. So paano natin i-set? So dito tayo sa Start, tapos Settings, tapos dito tayo sa Accounts, Accounts again, tapos dito tayo sa Sign In option. So meron siyang ways to sign in, pwedeng facial recognition, fingerprint, PIN, security key, password, at saka picture password. Kung ang laptop mo or desktop ay capable sa facial recognition at saka fingerprint recognition ay dapat i-activate mo to kasi nga ito ang pinakamadali at secure na pamaraan. So pwede din dito sa security key. So ang gamit lang dito ay physical hard drive or USB, no? USB key para mas ka-login ka sa iyong laptop or desktop. Pangatlong tips, dapat naka-enable ang built-in security tools ni Windows. So paano natin malalaman o makikita na enable na ba ang ating built-in security tools? Ay punta lang po tayo dito sa Start again, tapos Settings, tapos dito tayo sa Privacy and Security, tapos dito tayo sa Windows Security. Make sure na dapat naka-check lahat yan. Walang X na icon or naka-exclamation na icon or warning, no? So, dapat naka-enable yan lahat. Dito tayo sa firewall. At saka dito sa app browser control. So, make sure naka-on yan lahat. Alright, so naka-green na, no? Or naka-check na lahat. So, okay na po yan. Pang-apat na tips, dapat naka-enable ang iyong memory integrity. So, ang purpose nito ay in case na may mag-insert ng malicious software or code, ay si Windows ay masisecure niya ang iyong operating systems or mga essential services. Okay, so paano natin ini-enable? Punta lang tayo sa Core Isolation. So basahin natin, prevent attacks from inserting malicious code into high security process. Panglimang tips sa ating topic na paano natin i-secure pa yung ating Windows operating system ay dapat encrypted po yung ating DNS server. So paano natin malalaman kung encrypted siya? Punta tayo dito sa Start or Windows logo, right click, tapos dito tayo sa Network Connections. Pagkatapos,
dito tayo sa properties. At dito sa IPv4 DNS server, makikita natin kung unencrypted siya or encrypted. So ang akin ay unencrypted siya. So meaning hindi po siya secure. So makikita ng ibang tao ang ginagawa ko online. So example is nag-online banking, tapos may nag-tamper ng aking DNS server. Akala ko ay yun ang legit na online banking website, yun pala yung phishing website. So alam nyo na kung anong mangyayari pagkatapos. So paano natin siya i-encrypt? So madali lang siya. Dito lang tayo sa DNS server assignment, edit lang tayo. Tapos dito sa option na to is manual. Tapos enable po natin tong IPv4. So dito sa preferred DNS ay gagamitin natin yung OpenDNS ng Google. So marami pong OpenDNS, depende po sa inyo yan. So ang OpenDNS ng Google is 8.8.8.8. Tapos dito sa DNS over HTTPS ay dapat naka-on siya. At dito naman po sa ating alternate ay 8.8.4.4. At dito naman sa ating DNS over HTTPS ay naka-on din siya. At pagkatapos ay save na natin. So dito makikita na natin na encrypted na or secured na yung ating DNS server. Hanggang dito na lang po yung ating video. Kung may mga katanungan po kayo ay paki-comment down below na lang po. Kung may natutunan po kayo, sana po paki-like, paki-subscribe at paki-share po yung aking video. Yun lang po at marami pong salamat.